Mag-ingat po sa mga ina-upload nating video kahit po sa live. Kapag po may mga gathering, katulad nga nung last Christmas, birthday, or New Year, siguro ang daming nagkaroon ng violation that time at isa na din ako doon. Nagkaroon din ako ng flag content sa aking live. Kaya ito po ang dapat iwasan, lalo nga po sa mga baguhan na hindi pa po ito alam. Kasi guys, usually kapag may gathering, halimbawa Christmas or New Year, kasama natin ating mga family, relatives at mga friends na kung saan ay kumukuha po talaga tayo ng video. Okay guys, bago ko po ipagpatuloy ang video to, please pakibahagi po ng video ito para naman po magkaroon din ng kaalaman, lalo na po yung mga baguhan na pwede pala itong magka-cause ng violation. And thank you so much. Pa-follow na din po kung hindi ka pa naka-follow para ma-update ka sa bagong video i-upload ko. So yun na nga guys, balik na nga tayo. Kapag po kasi nasa isang gathering tayo, kapag nagvi-video po tayo ay iisa lang po ang ating video. So parehas yan. So, ang mangyayari po dyan ay magkakaroon po tayo ng unoriginal content. Unang-una, limited originality of content at pwede din yung copyright issue dyan. Kasi guys, hindi natin maiiwasan sa ating background na meron talagang music. Lalo na nung New Year guys, nag-live po ako nung New Year. Ang nangyari guys, nagkaroon ako ng flag content. Bakit? Kasi nga sa live guys, syempre meron kaming tugtog. So nahagip siya sa live unang-una. Tapos nagiinuman. Hindi naman nakita yung brand, hindi ko alam, pero nagiinuman. At syempre guys, may mga friends akong nandun. So yung mga words na ginamit din nila is against din po siya. So yun nga yung nangyari guys, nag-video din yung friend mo or kapamilya mo, kapatid mo. Nag-video din siya, so same kayo ng video. So yun nga ang mahirap dito guys, kasi pag once na naka-turn on ang ating professional mode, lalong-lalo na po talaga kapag ikaw ay naka-profile, so ang bilis po talaga madedetect. So yun nga yung nangyayari guys, siya or yung kapatid mo na hindi naka-turn on yung professional mode, so walang problema. Ikaw na nagre-reels at naka-turn on yung professional mode mo, so ikaw lang po yung magkakaproblema at magkakaroon ka po ng violation. So yun po yung mga iwasan natin guys. Hindi pwedeng magkaparehas tayo ng video yung ina-upload kahit pa magkaiba yung device na gamit natin guys, pero same area, same location, same po lahat ng video, kasi nga nasa isang event lang kayo or nasa isang area lang kayo, so parehas talaga yung kalalabasan ng inyong video. So magiging unoriginal content po kayo doon. So ang pagkakaalam kasi natin guys, no, kapag nagkaroon tayo ng unoriginal content ay kumuha tayo ng video sa ibang content creator. So kahit yun ay video natin guys, tayo mismo ang nag-shoot, pwede pa rin tayong magkaroon ng unoriginal content or limited originality of content, kasi nga parehas tayo ng video yung ina-upload ng ating kapamilya or live na ginagawa same time, same area, same location. So dun po talaga nagkakaproblema. Pero guys, pwede mo naman siyang maiiwasan. Meron pong paraan para maiwasan natin yan na hindi ka magkaroon ng violation kahit na same kayo ng ginagawa or same area nyo yung ginawa yung video. So pwede mong gawin dyan guys, syempre sayang naman, gusto nating i-post yon kasi moment natin yon. So pwede mo pong gawin ay maglagay ka po ng mga effects sa video mo. Wag mong i-post diretso yung video mo. So kung merong nahagip na music guys, i-mute mo yung area kung saan may music, tas mag voice over ka na lang para wala kang copyright na makuha. Tapos guys, lagyan mo ng effect, voice over, animation, kung anong-anong mga guys, editing. Gawin mo sa video mo, editing para hindi kayo magkaparehas. Or lagyan mo ng reaction video para hindi parehas ng video mo at video ng iyong kapatid or yung friends. Okay? Sana guys, nakatulong itong video ito, and sana mabahagi nyo po ito sa iba para naman makatulong din sa kanila, magkaroon sila ng idea. And thank you so much. God bless you.